Ito lamang ang dahilan kung bakit pumayag si Douglas sa kahilingan ni Elizabeth at ipinakita ang kanyang pagmamahal kay Evelina. Bukod sa opinyon ng publiko sa online, lahat na naging resulta ay ayon sa kanyang inaasahan. Nagtagumpay siya ng gusto at kahit na natalo siya sa pulong ng lupon, nabawi niya ito sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng masamang relasyon niya kay Shera. Ngunit kahit na ganoon, bakit parang may humukay sa kanyang dibdib? Bakit pakiramdam niya ay hungkag ang kanyang puso? At bakit hindi man lang siya makatawa? Sa internet biglang nagbago ang sitwasyon. Hindi malinaw kung kailan nagsimula. Ngunit sa gitna ng mga pabor na komento, may ilang account na may kakaibang estilong biglang lumitaw. Agad itong napansin ng matatalas na mata ng mga netizens na pinapurihan pa ng ilan sa tangkang pagpapahirap sa patay. Isang maliit na account na may pangalang Shera is the best, na may mahina at halatang pagtatangkang linisin ng pangalan ng isang tao ang naging sentro ng pangbabatikos. Sa sobrang kapalpakan ng kanyang depensa, napaisip ang mga tao kung si Mrs. Bustamante mismo ang nasa likod nito. Sandali itong binomba ng negatibong komento, ngunit salip na manahimik matyagang sinagot ng account ang bawat isa. Sa bilis ng halos 5 bawat 5 minuto, ang kanyang taus-pusong sagot ay nagdulot pa ng pag-alinlangan sa ibang gustong batikusin siya. Isa pang account ang naging tanyag dahil sa paggamit ng makahalong mura sa 3 wikang Tagalog, English at Bisaya. Nagbigay siya ng ilang hindi kaaya-ayang komento bilang tugon sa iba't ibang mainit na pahayag. Bagamat hindi tutuwirang pag-atake sa sinuman, hindi pa rin ito komportableng basahin. Ang pinaka nakakainis ay ang lakas ng pundasyon ni Era Girl nang mapansin niyang hindi sapat ang kanyang kapangyarihan para labanan ang karamihan. Biglang lumitaw ang maraming bagong account na nagsisimula sa pangalang Era, malinaw na kumakampi sa kanya. Ang kanilang taktika ay hati-hatiin, ayusin muli at kopyahin ang mga pahayag ni Era Girl na nagpapakitang isang buong grupo ng kumakapit sa kanilang taga-suporta. Ang mas may bigat na pahayag ay mula kay Aliana Imperial, isang tanyag na personalidad sa social media. Maging rational tayo, batay sa pagkakakilala ko kay Ginang Bustamante. Tsak na hindi siya kasing sama, makitid ang isip at mapalin lang tulad ng iniisip nyo. Bawat salitang tinatype niyo sa keyboard ay nagdudulot sa kanya ng matinding pinsala. Sa huli, natapos ang bagyong ito sa anunsyong isang expose na ilalabas sa Miyerkules ng alas 10 ng umaga. Ayon sa nagpost, hawak na niya ang karamihan sa nakaraan ni Mrs. Bustamante at tsak nakahindik-hindik ang mga natuklasan niya. Hintayin niyo ang magandang balita. Agad na naghintay ang publiko sa paparating na palabas, pansamantalang ibinaba ang kanilang galit. Coincidentally, ilang sikat na personalidad ang biglang nagpakitang gilas ng kanilang pamamahalan sa Weibo na labis na ikinatuwa ng mga tagahanga. Sa huli, bumaha sa ranggo ang hot search para sa Mrs. Bustamante at Young Madam at pansamantalang nawala sa 10 pinakamainit na usapan. Ha? Ano? Ang galing ng asawa mo, hindi ba? Sa harap ng computer, pinunasan ni Miguel ang pawis sa kanyang noo at pinagmalaki ang sarili kay Amara. Baby, halika dito at halikan mo ko. Hawak ni Aliana ang kanyang cellphone sa hindi pa rin makontak ng isang tao habang nasa kabilang kamay naman ang isang maliit at pino na tinidor para sa prutas. Tuwing may pagkakataon, sinusubuan niya ng prutas si Miguel at nag-aalalang magtanong. Hindi ko alam kung nakita na ni Shera na hindi pa rin siya makontak sa cellphone niya. Napilitang isara ni Miguel ang nakanganga niyang bibig at ngumunguya ng prutas na hindi man lang nalasahan. Mula sa mayabang na ekspresyon, napalitan to ng buntong hininga. Madali lang sa akin ang humanap ng ilang celebrity para tabunan ng butas pero nakita mo rin naman ang video. Mismo na galing sa pamilya Salvacion. Kahit na sino mapapatahimik nun agad. Lalong lumalim ang pag-aalala sa mukha ni Aliana. Narinig kong hindi maganda ang kalusugan ni Shera. Paano siya biglang napasok sa ganitong gulo? Shh! Tama na yan. Huwag ka nang malungkot. Sa pinakamasamang kaso, hintay na lang natin ang Miyerkules. Mag-aayos ako ng ilang artista ko para maglabas ng sarili niyang kontrobersya at ilihis ang atensyon ng publiko. Malambing na kinamot ni Miguel ang palad ni Aliana at nagtatampong tumingin sa babae. Sandali lang kayong magkakilala ni Shera pero parang ang bilis na naging closeness niyo. Samantalang ako, ilang beses na kitang inalok ng kasal pero ayaw mo pa rin akong sagutin. Huwag mo akong bulahin.
Hindi napigilan ni Alianang mapatawa sa hinawakan ng kanyang baba at tila kinausap ang sarili. Para bang nakilala ko na siya sa past life ko. Simula nang una ko siyang makita, gusto ko na siyang alagaan at tratuhin ng mabuti. Siguro marami akong utang sa kanya noon kaya bumalik ako ngayon para bayaran to. Ganun ang pakiramdam. Samantalang napansin din ni Shera ang biglang pagbabago ng opinyon ng publiko sa internet. Habang nakikinig sa tunog mula sa pintuan, isinara niya kanyang laptop at marahang pinahid ang sulok ng kanyang mga mata. Nang tumayo siya, biglang sumakit ang ulo niya at naglimang paningin. Noon lang niya napagtanto na sa nakalipas na 2 araw, nakalimutan niyang kumain. Ang tanging bakas ng kanyang survival ay ang tambak na walang laman ng bote ng mineral water sa harapan niya, kaya naman nang pumasok si Maverick na may dalang lunchbox. Ang bumungad sa kanya ay ang payat na figura ni Shera. Hawak ang noo, tila anumang sandali ay babagsak. Shera, napakunot noo siya. Mabilis na inilapag ang dala niyang pagkain at tumakbo papunta sa babae para alalayan to. Maingat niyang inihiga ito sa sofa, saka tinapik ang malamig na noo. Ano bang nangyayari sa'yo? Huwag mo sabihing puro basura sa internet ang inaatupag mo nitong mga araw na to. Hindi rin alam ni Shera kung bakit niya tinutorture ang sarili sa ganitong paraan. Marahil labis siyang naapektuhan ng video na ibinigay ng kanyang mga magulang. Para bang nawalang kakayahan niyang husgahan ang sarili. Para siyang nahumaling sa pagbabasa ng masasakit na komento online hanggang sa makita niyang username na Shera is the best. Ang mga inosenteng salita ay parang isang mainit na alon na dumaloy papasok sa malamig at manhid na puso niya. Halos mapaiyak siya noon din. Kahit si Gabriel ay lumalaban para sa kanya. Kaya anong dahilan pa nang meron siya para hindi muling bumangon? Dahil dito, hindi na siya nagaksaya ng oras na panoorin ang mga ginagawang paninirang purit panlilibak sa kanya. Sa halip, ibinaling niyang atensyon sa kasalukuyan at sa loob ng magdamag ng walang tulog nakagawa siya ng 3 unang guhit dahil sa labis na pagsisikap. Tuluyang niya nakalimutan na nakapatay pa rin ang kanyang cellphone. Mabuti na lang at masigasig ka sa trabaho. Pero dapat inuuna mong kalusugan mo. Gusto mo bang tumawag ako ng doktor para bigyan ka ng glucose nutrient injection? O kahit na ano para manumbalik ang lakas mo? Matapos ipaliwanag ni Shera ang kanyang sitwasyon ng maikli, malalim na bumuntong hininga si Maverick. Kinuha nito ang mainit na seafood porridge at inabot ito sa kanya. Huwag kang mag-alala, ako lang ang nakakaalam kung nasan ka. Yung mga kupal na nag-iingay sa internet na gusto kang piliting humingi ng tawad sa publiko, mga keyboard warriors lang yun, puro daldal lang sila pero wala namang lakas ng loob. Habang nagsasalita, kinuha ni Maverick ang kanyang laptop mula sa bag at umupo sa sofa sa tapat ni Shera at nagsimulang mag-type sa keyboard na parang abalang-abala. Sa screen, isang clone account na may pangalang Era Girl ang nagmensahe sa kanya. Boss, para sa mithiin mong sakupin ng buong bansa, hindi pa natutulog ang mga kapatid natin na magdamag. Pero ang kalaban, sobrang lakas. Kita mo, hindi namin kayang kami lang. Hindi problemang pera. Kung kaya nating kumuha ng iba pang troll army, ikaw nang bahala dyan. Sagot ni Maverick habang patagong sumusulyap kay Shera. Naabala sa paghigop ng kanyang lugaw. Muli niyang ibinaon ang ulo sa harap ng laptop at nagpatuloy sa pagte-type. Ibinigay ko na sa'yo ang number ng card at password. Basta magtrabaho kayo ng mabuti para sa akin. Siguradong may gantimpala kayong matatanggap. Sige, walang problema. Siguradong punong-puno ng Era Army ang bawat comment section. Okay, inaabangan kong tagumpay nyo. Sa sofa tinignan ni Shera ang masayang mukha ni Maverick at maingat na nagtanong, Teacher, anong pinagkaabalahan mo? May ilang bagong modelo ng alahas na nakakatakdang ilabas sa Pasko. Ipapadala nila sa akin ang mga disenyo para suriin ko. Matapos pindutin ng enter key, seryosong tinas ni Maverick ang mukha niya. Ang kanyang kulay, kastanyas na buhok ay bahagyang gumalaw kasabay ng kanyang kilos na lalong nagmukhang malambot. Hindi ito ayos nang wala ako. Ang dami kong nakikitang mali sa isang disenyo. Tingnan mo, napabayaan natin ang munting Shera natin. Patawad mahal kong alagad, nalulungkot ka ba? Pakiramdam mo ba ay nag-iisa ka? Madamdaming sabi nito. Parang mas effective ang lalaki na maging manunulat kaysa designer ng alahas. Huwag kang mag-alala, nandito lang ako lagi sa piling mo. Magbabantay sa'yo. Tinignan ni Shera ang isang hibla ng buhok at bahagyang nag-isip. Sa sandaling to, maraming salitang bumalik sa kanyang isipan. Sa huli,
Kinagat niyang kanyang labit mapait na ngumiti. Teacher, salamat. Kung ikukumpara sa 5 taon na kalipas, napakapalad niya ngayon. Kahit pa bumagsak siya sa puntong lahat ay hinahamak at iniwasan siya, may mga taong handang manatili sa kanyang tabi. At upang hindi siya makaramdam ng utang na loob, maging ang tulong ay binibigay ng may pag-iingat. Sa takot na malaman niya, wala siyang may babayad para sa kabutihang ito. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Nagdesisyon si Maverick na magpanggap na wala siyang alam hanggang dulo. Mabilis niyang inayos ang pagkainan at tinapon to. Pagbalik niya may dala na siyang malambot na kumot. Binawasan niyang temperature ng air conditioning, saka niya ito inulat at maingat niya itinakip kay Shera. Pinapat niya ito habang maliwanag ang ngiti sa kanyang buka. Sige, matulog ka na. Maglalaro lang ako doon. Tawagin mo ko kung may kailangan ka. Tahimik na sinapuso ni Shera ang kabutihang ipinakita sa kanya. Kinuha niyang kanyang cellphone na nakalimutan niya ng 2 araw at nagpadala ng mensahe kina Gabriel, Aliana at iba pa upang sabihin huwag silang mag-alala. Matapos magpadala ng mensahe, hindi na kinaya ni Shera ang pagod. Matagal na siyang hindi nakakatulog ng maayos. At ang mainit na pakiramdam sa kanyang sikmura ay nagbigay sa kanya ng antok, nagpahikab sa kanya. Inilapag ang kanyang cellphone sa coffee table at tuluyang nakatulog. Sa tahimik at mapayapang paligid, humalo sa hangin ng bahagyang halimuyak ng bagong kasangkapang muebles at ang sariling bango ni Shera. Sa unang patuloy pa rin sa pag-click ng mouse si Maverick, ngunit hindi nagtagal, bumigat na rin ang kanyang talukap. Pinilit niyang imulat ang kanyang mga mata at tinignan si Shera, na nakabaluktot at 1 metrong layo mula sa kanya. Napakamot siya habang inaabot ang kanyang Amerikana at ipinatong to sa kanyang katawan. Pagkatapos sumandal siya sa sofa at unti-unting nakatulog. Sa mga nakaraang araw hindi maayos ang tulog ni Shera at ganun din siya. Ano man ang dahilan ng kanyang unang paglapit kay Shera, ito pa rin ang unang alagad na nagustuhan niyang turuan, kaya't karapat-dapat itong bigyan ng espesyal na pag-aalaga. Nang tumunog ang telepono, wala nang sinag ng araw sa labas ng French window. Madilim na sa loob ng studio, tanging mahinang tunog ang paghinga lamang ang maririnig. Medyo tuliro pang bumangon si Maverick. Inabot ang cellphone mula sa coffee table at walang pag-alinlangan sinagot ito. Sino to? Mali yata ang napindot mong numero. Binaba niyang tawag at nilingon si Shera, hindi man lang natinag sa pagtulog. Malamang sobrang pagod ito. Napabuntong hininga siya, lumapit at inayos ang kumot na bahagyang nahulog sa gilid. Mahinang bumulong sa sarili. Salamat sa pagsisikap mo, Shera, na aking alagad. Samantalang sa kabilang panig matagal na nakatingin si Douglas sa kanyang cellphone. Ang matapang na brandy sa kanyang bibig ay biglang naging mapait kaya't napilitan siyang kumuha ng ilang piraso ng tissue at walang ekspresyong dinura ito. Mr. Bustamante, sa wakas napapayag ka na ring lumabas at maglibang pero bakit parang wala kang gana? Isang babaeng may kaakit-akit na hubog ng katawan ang umupo sa tabi niya. Ang kanyang mga kuko ay matingkad na pula. Kinuha niyang baso ni Douglas. Ininom ito ng isang lagok sa kadahan-dahang nilasahan. Magandang klaseng alak na to. Ano bang alam mo? Malamang masama ang loob niyang master. Sa kabilang panig ng mesa, ilang matatabang lalaking sa katanghaliang gulang ang itinulak papalayo, ang mga babaeng nakapaligid sa kanila. Nagkatinginan sila na may bahagyang pag-aalangan, nagkanya-kanyang tulakan gamit ang tingin, hanggang sa tuluyang matoka ang isang kaawa-awang lalaki. Tumayo ito habang hawak ang baso ng alak, pilit na nakangiti ngunit halata ang kaba. Young master, hindi namin kasalanan ang nangyari sa board of directors. Biglaan lang talagang pangyayari. Habang nagpapaliwanag, lihim niyang sinanyasan ang pinakamagandang babae sa tabi ni Douglas na gawin ang lahat ng makakaya upang sulit ang 200,000 bayad dito sa gabing iyon. Umaasa silang madadala siya sa aliw at tuluyang makalimutan ang tungkol sa kanilang kasalanan. Alam naman ng babae ang kanyang papel. May pagnanasa sa kanyang mga mata at marahang ipinatong ang 10 mahaba't mapipinong daliri sa matipunot matigas na bewang ni Douglas. Balitang-balita ng mga lalaki sa pamilya Bustamante ay isinilang na walang emosyon. Kung ikukumpara kay Eros, ang kilalang malamig at tila isang Diyos na pag-aayuno, mas madaling lapitan si Douglas. Pagdating sa mga bagay tungkol sa babae at lalaki, ngunit bihira siyang makita sa ganong sitwasyon. Kung mabibigyan siya ng pagkakataong makasama si Douglas, tatanggapin niya kahit na wala siyang matanggap na kahit ni isang kusing. Subalit nakatanaw lamang si Douglas sa kawalan. Malalim ang iniisip, malamig ang tingin.
Bigla niyang napansin ang isang pares ng mapuputi at mahabang kamay na gumagapang sa kanyang shirt at ang makinang na kuko nito ay matalim na kumontra sa tela ng kanyang suot. Ang babaeng nasa tabi niya, hindi si Shera. Hindi ang magsusuot si Shera ng mga matitingkad na kulay at hindi rin siya magpapabango ng labis na halos na nakakasuka. Tama na. Si Shera natutulog sa isang kama kasamang ibang lalaki. Paano siya mapupunta dito? Sa sandaling na pagtanto ito, bigla't walang babalang nag-alab sa galit si Douglas. Hinawakan niya na mahigpit ang pulso ng babae at walang anong itong tinapon palabas ng pribadong silid, kasamang baso ng alak. Sa gulat at takot ng mga naroon, tinapakan pa niyang bag ng babae na tumilapon sa sahig kasamang mga nagkalat na alahas. Bago siya umalis nang hindi malang lumingon. Hindi niya alam kung saan siya napupunta. Tanging alam niya hindi siya maaring manatili dito. Madaling araw na't malapit ng magbukang liwayway. Nagmulat ng mata si Maverick sa tunog ng mabilis na pagtitype sa keyboard. May hinang ilaw sa silid at pinapawi ang malinaw na pakiramdam ng oras. Mula sa kalahating buka ng French curtains, pumasok ang unang sinag ng araw at tumama kay Shera, na mukhang isang panaginip sa kanyang ganda. Lumingon ito't nginitian siya, isang tanawing kaakit-akit at nakakahalina. Nagtagpo ang kanilang mga mata, maliwanag at tahimik ang tingin ni Shera. Saglit na hindi matukoy ni Maverick kung nananaginip pa siya o hindi't ayaw siyang sirain ng perpektong sandali kaya't maingat niyang nilinaw ang kanyang lalamunan bago nagsalita. Shera? Teacher, napagdesisyonan ng oras ng pagbubukas, sagot ni Shera sa lalaki. Halatang nakatulog ng mahimbing, basa pa ng tubig ang kanyang buhok mula sa pagligo na parang walang nangyaring anuman. Naitakda na ito sa alas 9 ng umaga sa Miyerkules. Ano sa tingin mo? Nanatili nakanganga si Maverick. Tulalang hindi makapagsalita ng 3 minuto bago siya tuluyang napagtantong kahulugan ng oras niyon. Alas 10 ng umaga sa Miyerkules yon ang eksaktong oras kung kailang abala ang lahat sa pag-usisa tungkol sa kontrobersyal na nakaraan ni Madam Lourdes Bustamante. Sa pamamagitan ng pagbubunyag ng pagbubukas ng kanyang studio, isang oras bagong iskandalo, siguradong makakakuha ito ng hindi masukat na atensyon, isang pampublikong interes na walang kahit na anong patalastas ang kanyang tumbasan. Ngunit, Shera, bagaman magandang estratehiya to, pinapayuhan kitang pag-isipan tong mabuti. Seryosong wika ni Maverick, pinipisil ang kanyang manipis na labi bago bumuntong hininga. Ang epekto ng kusang pagsisiwalat ng iyong pagkatao na kasagsagan ng iskandalo higit pa sa iyong inaakala. Baka hindi mo kayanin na magiging resulta. Kung ako lang mag-isa, malamang hindi ko kakayanin. Hindi tinanggi ni Shera, bahagyang nanginig ang mahaba niyang pilikmata. Itinago ang libu-libong emosyon sa kanyang mga mata bago tuluyang huminahon at nag-ukit na mapayapang ngiti sa kanyang mga labi. Hindi tulad ng 5 taon na ang nakalipas. Hindi na ako nag-iisa ngayon, teacher. Ang mga sugat na yon ay nanatiling nakatatak sa kanyang dugo at buto. Bumabalik sa kanyang mga panaginip gabi-gabi. Ayaw na niyang lingunin ang nakaraan, ngunit mas ayaw niyang sumuko sa buhay. Dahil lamang dito, bahagyang gumalaw ang puso ni Maverick. Kumunot ang noo at sandaling nag-isip. Hindi ka ba nagsisisi? Bakit ako magsisisi? Mapanuksong inangat ni Shera ang gilid ng kanyang mga labi, taas noong inangat ang kanyang baba at kumindat sa kanya ng may buhay na sigla. Ginawa nilang lahat para sirain ako, at ginamit ko rin sila kahit na minsan. Ibig sabihin, quits na kami. Shera, ikaw, komplikadong naging ekspresyon ni Maverick at matapos ang mahabang sandali, napabuntong hininga siya habang bahagyang ngumiti. Kung siyang nasa ganong sitwasyon, hindi niya alam kung kaya niyang tiisin ang matinding panggigipit at makagawa ng tamang desisyon sa panahong ito at makapangyarihang opinyon ng publiko. At siya, isang babaeng tila marupok, gaano kalakas ang loob niya upang harapin ang nakaraan na para bang isa lamang itong banayad na simoy ng hangin. Hindi na nagtaka si Maverick kung bakit sinabi ni Marlene na may special na pagtrato si Eros kay Shera. Sa sandaling yon, kahit siya ay nakaramdam ng panghihinayang sa halos paglampas sa isang napakahalagang kayamanan. Ang galing mo, sobrang galing mo, hindi ka talaga bagay kay Douglas. Kaya bumagsak ka na lang sa yakap ng iyong master. Hinawi ni Maverick ang manipis na kumot na hindi niya namalayang naipasa na pala sa kanya. Mabilis siyang bumangon, tumalon sa sahig at biglang sumugod kay Shera habang nagpapakyut. Talaga bang hindi mo kinokonsidera na iyong master isa pa ring berhen? Dinini Shera ang kanyang hintuturo sa pisngi ni Maverick. Saka umiling at tumawa ng mahina. May bahagyang lungkot sa kanyang mga mata. Salamat sa kabutihan mo, master. Pero ang paggawa ng krimen ay tinuturing na pagtataksil sa guro at pagsira sa mga ninuno. Mabuti pang manatili na lang ako at bigyan ng good guy card.
Ang kuripot mo naman, namamaga sa inis ang pisngi ni Maverick na may bahagyang pasa. Pinagmasdan niya ang gwapong mukha niya gamit ang refleksyon sa takip ng laptop, saka ginamit ang mga daliri upang ayusin ang ilang hibla ng kanyang magulong buhok. Tingnan mo, saan ka pa makakahanap ng ganito kagwapong lalaki? Kahit ikaw pa ang kaisa-isa kong mahal na disipulo, huwag mong asahan na habang buhay ako maghihintay sa'yo bilang isang birhen. Oo na, oo na. Natutuwa ako. Sige na. Hindi na alam ni Shera kung matatawa o maiiyak siya kaya itinulak na lang niyang laptop papunta kay Maverick. Nakasulat dyan ang pansamantala kong plano. Paki-review at tingnan kung may kailangang baguhin. Sige. Bagamat tila pabaya si Maverick, palagi naman niyang tinatrabaho ng maayos ang mga bagay. Agad niyang sinantabi ang biro at mabilis na kumilos. Itinaas sa mga daliri sa klasikong pose ng isang sikat na detective. Okay, bago dumating ang Miyerkules, may isa ka pang araw ng kalayaang walang nakakilala sa'yo. Pwede kang pumunta kahit saan mo gusto. Pagkatapos nito, mas magiging kilala pang mukha mo kaysa sa mga kriminal sa wanted list. Ano ba yan? Hindi mo pwedeng gawing halimbawang mga internet celebrity o artista. Kriminal talaga? Habang nagsasalita, ginamit ni Shera ang kanyang cellphone upang umorder ng takeout food para kay Maverick. May pupuntahan talaga siya. Matapos magpaalam at lumabas ng gusali, sumakay siya ng taxi at inabot ang address sa driver. Salamat. Ilang oras ang lumipas, bumukas ang pinto ng sasakyan at muling lumitaw si Shera sa isang iskinita na may batong graba sa daan. Matapos kumatok sa natatanging kahoy na pinto, hindi pa man niya nasilayan ng matandang lalaki, ay tinaboy na siya palabas. Hindi tulad nung nakaraan. Sa pagkakataong ito itinaboy siya palabas kasamang isa pang taong tila kapareho rin ng kanyang sinapit, pinagtabuyang pilit. Sa loob ng bakuran, umalingaw-ngaw pa rin ang malakas sa sigaw ng matandang lalaki. Huwag ka nang bumalik, salot. Ayoko makita ka kahit kailan. Pakiramdam ni Sherry na damay siya sa isang gulong. Hindi naman niya kasalanan. Napatingin siya ng walang imik sa lalaking nasa tabi niya. Nakasabay niyang tinaboy palabas. Ikaw rin ba naparito upang magpagamot sa matanda? Suot na lalaking isang camel-colored na tweed coat. Itim na maong at isang cashmere scarf na maluwag na nakapulupot sa kalahati ng kanyang mukha. Sa kahit na anong anggulo, mukha siyang maayos at elegante. Sa itsura pa lang niya, halatang hindi siya bagay sa isang maliit at liblib na baryong tulad nito. Kung isa siyang bihasang tao mula sa lungsod, tsak na hindi siya pupunta dito at hahayaang madumihan ng ganito kung hindi naman niya kinakailangan. Hindi siya sumagot, sa halip na tinapik niya lang ang alikabok sa kanyang damit. Saglit siyang tumingin kay Shera. Bahagyang sumikit ang kanyang mga mata na may anyong parang isang tusong soro. Bago nagsalita sa isang nakakagulat na tono. Mrs. Bustamante, may lakas ka pa ng loob na lumabas at ipakita ang mukha mo sa ganitong sitwasyon. Sa ngayon nabala ang buong Weibo sa mga balita tungkol sa kanya. Hindi na nakapagtataka na alam ng karamihan ng tungkol kay Mrs. Bustamante. Ngunit wala siyang maalala tungkol sa lalaking ito. Sa kabila nito, alam na alam niyang kanyang pagkakakilanlan, isang bagay na medyo kahina-hinala. Sino ka? Ngumiti si Shera, halatang nagulat. Sinipat niyang mabuti ang mukha ng lalaking bahagyang natakpan ng scarf. Sa ilalim nito, makikitang matikas at gwapong mukha, pati na rin ang matangkad at balingkinitang pangangatawan. Kung sino man siya, hindi malayang may sino mang makakita sa kanyang mukha na madaling makaalala dito. Paano naman malalaman ng marangal na si Mrs. Bustamante ang isang hamak na tulad ko? Tinignan siya ng lalaki na may matigas at malamig na ekspresyon bago diretsahang sinabi. Hindi ka kailanman gagamutin ni Angkong Dimitri. Kalimutan mo ng ideyang yan at huwag ka nang bumalik. Sa simula hindi inintindi ni Shera ang mapanuyang tono ng lalaki. Ngunit ngayon ng pagkakataon, kumunot ang kanyang noo at hindi na itagong inis. Bakit? Pareho tayo nandito para humingi ng tulong sa matanda. Dapat nang naumasa tayo sa sarili nating kakayahan. Huwag mong isipin na mapipigilan mo ko gamit lang ilang salita. Kailangan kong makiusap sa kanya. Pagkasabi nito, agad siyang tumalikod upang umalis ng may bahagyang galit. Ngunit bago pa siya makalayo, mahigpit siyang hinawakan ng lalaki sa pulso. Anong ginagawa mo? Tinitigan siya ng lalaki gamit ang kanyang pares ng matatalim at biglang nagsalita na para bang sa sarili niya. 73 days nang nakalipas. Pinilit ng bodyguard mo na wala siyang pakialam sa iniisip ko. Pinalitan niyang appointment ng isang dalagat sa pilitan akong dinala sa Bustamante family. Para gamutin ka, ngunit sa huli hindi mo malang ako gustong makita. Nung binalik ako sa ospital,
Ang dalagang yun ay pinili pa rin kitilin ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pag-inom ng gamot. Kahit na ako pa mismong gumamot sa kanya, baka hindi ko rin siya nailigtas. Pero kung may bahagi ako ng responsibilidad sa kanyang pagkamatay, sa tingin mo ba makakaligtas ka rin sa kasalanan? Napako si Shera sa kanyang kinatatayuan. Biglang naintindihan kung saan nanggaling ang mga hinanakit ng lalaki laban sa kanya. 73 days, mahigit 2 buwan ang nakalipas. Panahon kung kailan siya tumakas mula sa mga kidnapper. Isinarang kanyang sarili at naging manhid sa mundo. Ngayon, habang binabalikan niya ang panahong yon, karamihan sa mga alaalay tila malabo na. Ngunit isa kang psychologist. Pinakawalan ng lalaki ang kanyang kamay nang may kasamang pang-aalipusta. Sa katahimik na tumango, matapos pag-isipan ng mabuti, bahagyang yumuko si Shera at taimtim na nagsabing, "Pasensya na, kung may magagawa ko para sa dalagang yon, handa akong gawin ito."